Hi guys! For this video, ang pag-uusapan naman natin is the analysis of first degree indeterminate beams by force method, no? So this time, paano ba natin isosolve by the force method yung mga first degree beams, no? So sige, no? I-introduce agad natin to, no? Kasi mas madali yung analysis ng beams compared to the truss, no? So for the compatibility equation, ang gagamitin pa rin natin class is still the same. Delta 1 plus P delta P is equal to 0, no? But since alam nyo naman that the force method is an extension lang naman to class ng unit load method sa deflection. So yung delta 1 is simply the integral of big M, small m over EI dx, and yung delta B is the integral of M squared over EI times dx, no? So alam niyo naman na yung ating big M, that is the moment function, no? Moment function due to real load, isulat ko lang, no? Tapos yung small m naman is the moment function due to virtual load, no? Ayan. This is just a recall on our discussion sa virtual load method, no? So sige, without further ado, mag-solve tayo ng isang example para mas maintindihan nyo nga yung principle nito, no? So basahin ko lang to. Perform a structural analysis of the beam loaded as shown below using the force method. Assume a constant flexural rigidity and EI to the entire span of the beam, no? So yan yung ating figure. So assume homogeneous and prismatic daw ito class, no? So ngayon, for the solution class, alam naman natin na kapag prop beam, katulad niyan, no, this is a prop beam, it is always indeterminate to the first degree. Ayan, no. So, yan yung tandaan nyo, no. Pero, kung ayaw nyong maniwala that a prop beam like this is indeterminate to the first degree, pwede naman natin siyang i-check, no. So, sige, subukan tuloy natin i-check, no, kung ayaw nyo siyang i-memorize. So, halimbawa, meron tayong fixed support at A. So, ang i-consider lang natin ditong reaction ay AY and moment at A. Take note, no, pag beams, hindi naman tayo masyadong nagko-concern sa horizontal. Tapos, yung B is BY. So, the number of reaction here is 3. Tapos, yung number of member class is isa. So, tandaan nyo, no? Tatlong reaction. Tapos, syempre, isang member lang naman yung sinusuportahan. So, yung working equation natin dito, R is blank of 2M. Tandaan nyo to, no? Itong equation na to ay for beams only to, no? Kasi may separate tayong way ng pag-check para sa mga frames. Ibang usapan naman yun, no? Which we will discuss kapag dun naman na tayo sa indeterminate frames pumasok. So, pag sinubstitute ko to, 3 blank 2 times 1, of course, 3 is greater than 2. So, we can conclude that it is indeterminate. Ayan siya, no? And the DOI is equal to 3 minus 2 or first degree, no? So, as predicted, no? Pero yun na nga, tandaan nyo na lahat ng prop beam ay indeterminate to the first degree, no? Kung ayaw nyo nang gawin itong pag-check na to. Okay. So now, dahil yun na nga, napatunayan natin na first degree indeterminate siya. So same with truss, ang gagawin natin to dito is yung beam, isulat ko na lang tuloy, no? Make the beam temporarily, ayan, no, temporarily determinate by removing one support, no, by removing one support. Usually, kapag mga prop beam class katulad nito, ang rini-remove muna natin dyan yung BY, no. Again, no, ang next step dito, gagawin muna natin na determinate yung beam temporarily by removing a support, and kalimitan class sa case ng prop beam, itong simple support ang tinatanggal natin dyan, no. So therefore, ang kalalabasan dito, pag kinapi natin is from prop beam, magiging cantilever beam siya. 'Di ba, no? Kasi nga matatanggalan siya ng simple support sa dulo. So ito na yung magiging
equation natin, no? Or magiging beam. So, of course, kung nasusundan nyo, no? Again na, para walang lito, dahil napatunayan natin na indeterminate yung beam, ang ginawa ko muna is temporarily gagawin natin siyang determinate na sa pamamagitan ng pagtanggal ng isang support. And usually, kapag prop beam, ang tinatanggal natin na support is the simple support. Kaya from prop beam, ginawa ko muna siyang temporarily cantilever beam. Okay po, no? So now, a cantilever beam is obviously as a determinate beam. So, just use your calculator para makompute nyo na class, no? Yung reactions na AY and MA, no? You can pause this video, no? Para mahanap yung reactions dyan, no? So, sige. Ayan, no? So, I assume na plinay nyo na ulit yung video ito. So, na-compute nyo na yung support reaction. So, yung AY dyan is 130 kilonewton. Then, yung moment at A naman class is 350 kilonewton meter, no? So, isulat ko po siya. So, moment at A is 350 kilonewton meter. So, ayan na yung temporary reactions ng ating cantilever beam. So, yung magiging next step natin dito, class, is i-derive natin yung moment function ng beam natin. And here, magkakaroon tayo ng dalawang span. So, yung AC and yung sunod, yung CB na idamay pa lang na erase yung B, no? Pero ayan siya, no? So, magde-derive tayo ng moment function, no? And since may concentrated load kasing 50, so therefore, dalawang beses tayo magkakat. Yung una para sa AC and yung pangalawa para sa CB, no? So, ganun siya. So, here, ilagay ko, no? Derive the moment function of beam. Tapos, yun na nga, ikakat ko muna to dito, no? So, tawagin ko tong section 1. Tapos, tawagin ko to as section 2. So, consider span 1. Ayan na lang. So, span 1 or tawagin ko siyang AC. Tandaan nyo na i-consider natin dito yung limit. Di ba, no? Yung A dito, tapos yung C dito. So, palagi naman with respect sa left end, kaya dapat ang limit natin ay 0 to 3. So, ayan siya, no? Tapos, i-drawing ko lang itong part na to ng beam natin. Ayan siya, no? So, here, so, tawagin ko lang yung point of cut as point X. Ito yung point A and ito yung 16 kilonewton per meter, no? Of course, may reaction tayo na AY na 130 and moment na A na 350, no? So, ang gagawin natin dito sa beam na to, class, is yun na nga, hahanapin natin yung moment function, no? So, here, M of X. So, gamitin nyo na lang, summation moment at X equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment, no? So, yung X na tinutukoy dyan, palaging with respect sa left end, no? So, ito, no? Nakalimutan ko lang. So, dito, dahil sa point X tayo magmo-moment, ang clockwise moment lang natin is itong 130, no? So, that will be 130 times X. Ibaba ko siya, 130 times X. And yung counterclockwise natin, yung una, yung mismong reaction class na 350, tapos yung uniform load na 16 times X. Obviously, nandito yung center of gravity niyan, ilagay ko, no? And the distance, kung ito ay X, obviously ito X over 2 siya. So, X over 2. Then, yung mismong moment natin, no? So, here, yung moment natin is a counterclockwise one. So, pag sinimplify ko to, 130x equals 350 plus 8x squared plus m. And therefore, i-isolate mo lang yung m. So, ang mangyayari, 130x minus
350 minus 8x squared, no? So that is now the moment function of the beam from 0 to 3. Ayan, no? Itaas ko nga to, no? Itaas ko lang, no? Kasi sayang itong space ng aking papel. Ayan, no? So, yun. I-move ko pa a little bit. So, yung next na gagawin natin, class, na-derive na natin yung big M dito or yung moment function due to real load. So, dito naman tayo magfo-focus sa span 2, no? So, here, pag kinonsider natin yung span 2 or CB, so, syempre, obviously, class, ang magiging boundaries nito or limit, magsisimula sa C, which is 3 meters from left, then papunta sa B, which is 5 meters from left. So, dapat ang boundary ay 3 to 5. So, ayan siya, no? Then, i-redraw ulit natin siya. Ayan, no? I-redraw na lang natin itong part na to. So, sige, i-drawing natin siya. Ayan. Tapos, yung point natin, point X, no? So, ito yung point B. Tapos, ito yung point A, no? So, alam naman natin, 3 meters ito. So, ito naman yung iseset natin na X. Ayan siya. Then, yung mga support reactions natin, AY, tapos AY, which is 130, moment ng A, which is 350, no? So, ayan, no? Then, derive natin, no, yung magiging moment function nito. So, lagay ko lang yung M. So, dito, ang kalalabasan, summation, moment at X equals 0 ulit tayo. So, clockwise equals counterclockwise. So, here, yung ating clockwise nga is itong 130 times X, no? Kasi, di ba ito, clockwise yan with respect sa point X. And the rest of the load will be counterclockwise, class, no? So, yung una, yung mismong 350 as the reaction, counterclockwise po siya. Then, followed by the uniform load plus yung 16 multiplied by x kasi this entirety is still a rectangle, tas ang haba niya ay x. Then, nandito yung center of gravity niya which is x over 2, no? So, here, x over 2. Then, sumunod, yung 50, itong load na to, ayan siya. And tandaan mo, if this is set as x, ito naman ay 3. So, obviously, this is x minus 3, no? So, x minus 3. And of course, the moment itself, no? Na nilagay natin. Kaya pag sinimplify ko to, 130x equals 350 plus 8x squared plus 50, x minus 3 plus m. And therefore, m is equal to 130x minus 350 minus 8x squared minus 50x minus 3. So, this is now the moment function for span CB. So, i-emphasize lang natin siya, no? So, ayun na, no? So, sige, you may take a picture para ma-review, no, kung tama yung pinaggagawa natin. So, I assume, no, na double check nyo na siya. So, let's now proceed to the virtual system, no? So, i-consider na natin, class, yung virtual system natin, no? So, consider virtual system. So, i-drawing natin yung beam. Again, ayan, no? Pero syempre, sa case ng virtual system, wala na tayo dyan load na totoo. So, ayan na lang siya. So, the dimensions here
are 3 meters and 2 meters. This time plus, ang mangyayari, ilalagay natin yung load sa point B. Kasi yung point B, yun yung original na lugar nung redundant natin, no? Or yes, yung redundant reaction. So, maglalagay tayo ng unit load sa point B. So, bahala ka na kung ang ilalagay mong unit load dito sa B class ay pataas or pababa. Pero usually, ang ginagamit natin dito ay pababa, no? So, decision mo na lang, no? Kung ilan yung ilalagay mo. So, 1. So, of course, dahil dyan, kailangan mo din computein yung magiging bagong AY, which is obviously nga 1. And yung magiging bagong moment at inner reaction, which is 1 times 5 or 5. So, ayan siya na. Tapos, after nito, kailangan mo lang naman i-derive dito yung magiging small m or moment function ng virtual system, no? So, paano natin yun gagawin? So, ikakat na lang natin siya dito, no? So, kahit saan mo naman siya ikat, no? Magiging 1 and 2 na to, no? Kasi, here, isang function lang yung mag-govern, no? So, para tuloy walang dito 1, no? So, ang gagawin ko dito, i-consider natin yung ACB as the entire function na siya. Kasi nga, di ba, no? Pwede mo tong i-express as, ano, no? Yung entire beam dahil yung load naman nasa dulo. Kaya pwede mong i-express yung moment function ng entire beam as a single ano lang no span which is kung i-consider na natin yung ACB magiging 0 to 5. Ayan no. So ibig sabihin yung madiderive natin na small m is applicable from 0 to 5 or for the entire span of the beam. So sige no. Drawing natin ulit. So, mag-drawing lang tayo, class, no? Tapos, ito yung point A. Ilagay mo yung reaction. AY is 1. Moment at A is 5. Move ko lang, no? Para hindi masyadong madumi yung drawing, no? Then, dito naman, sa span natin, wala ka naman nakikitang load. Kaya, kahit maglagay ka na agad dito ng small m. Ayan, no? Tapos, ito yung point X. Then, iseset natin to as distance x, no? So, sige, gawin na natin yung typical na summation moment at x equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise. So, sa point x, ang clockwise natin is itong 1 multiplied by x, no? Kasi, di ba, no, clockwise siya. So, 1 times x. And for the counterclockwise, wag mong kalimutan yung mismong reaction counterclockwise yan. And ito mismong m, no? Ayan siya, no? Counterclockwise kasi wala ka naman makikitang load within, no? Kaya ito x equals 5 plus m. And therefore, yung moment natin ay x minus 5. So, ibig sabihin, this is now the moment function of the beam in the virtual system. So, ayun po siya. So now, para tapos na tayo no sa pag-derive no nung big M o yung moment sa real system and yung small m or yung moment sa virtual system no. So ngayon, ang next na gagawin ko dito class is itatabular solution ko na lang to. So ayan no. So for the tabular solution, ito na lang yung recommended na format ko. So ito yung span, let's say ito yung span AC. Dalawa kasi yung span natin from 0 to 3. Tapos, yung other span is yung CB, which is from 3 to 5. So, importante no, yung limit dyan, class. Kasi, tandaan nyo, yung mga boundaries na yan, yan yung magseset ng limit natin pag nag-integrate tayo. So, ayan no. So, i-highlight ko lang no. Ito yung span natin. So, after kong isulat yung span, isusulat ko na class yung big M natin or yung moment function due to the real load, no? So, yung big M natin, na-derive na natin siya dito. Take note, no? Dito sa AC, 130x minus 350.
minus 8x squared. Tapos dito naman sa CB, 130x minus 350 minus 8x squared minus 50x minus 3. So, isulat mo siya. 130x minus 350 minus 8x squared. Ito naman, 130x minus 350 minus 8x squared minus 50x minus 3. So, ayan. So, after kong masulat yung big M, isulat na natin yung small m. And tandaan nyo, itong na-derive natin na small m is applicable from 0 to 5. So, ibig sabihin, both in AC and CB. Kasi itong AC, 0 to 3. Yung CB, 3 to 5. So, since ito na-derive natin is from 0 to 5, so dapat parehas ito x minus 5. So, ganun lang naman yung point dyan, no? So, ayan. So, meron ka ng small m. So, yung sunod is the flexural rigidity. So, here, parehas naman sinabi na problem, no, na constant EI throughout the span. So, therefore, EI ito and EI. So, ayan na siya. So, this is now the tabular approach, no. So, yung sunod na gagawin natin dito, class, so, hahanapin na natin yung integral ng big M, small m over EI dx. Since kung papansinin nyo, naka-over EI din lang, ay naka-EI kasi to and wala namang value. Kaya dapat ang sagot lang natin dyan ay naka-EI, no? So, hindi naman practical na isulat ko pa yung buong integral notation. Pero actually, ito nga yung gagawin nyo. So, the integral of, halimbawa, yung big M, 130x, medyo ito no, magiging the integral of 130x minus 350 minus 8x squared. So, small m, x minus 5 divided by EI. Tapos, dx as formality from 0 to 3, no? Kasi yan yung limit natin, class, no? So, ganyan dapat yung pagkasulat nyo sa calculator. So, fortunately, I have a calculator here in my iPad. However, this one is it's not in a typical calculator, no? But again, this will serve its purpose, no? So, ayan, isulat ko siya. So, yung big M, 130x, ayan, no? Minus 350 minus 8x squared. Tapos, dito naman is x minus 5. So, since over EI, over 1 na muna natin siya para simple. Then, ang limit ay from 0 to 3. Then, let your calculator show its answer. So, dapat ang sagot natin ay 2118, no? Pero, syempre, since over EI siya, so dapat ang ilalagay natin dito, class, ay 2118 over EI. So, ganun din, dito naman sa next, i-clear ko siya. So, the integral ulit ng, for the 3 to 5, so 130x minus 350 minus 8x squared minus 50x minus 3. So, ayan siya, no? Then, multiply mo nung small m na x minus 5. So, syempre, over 1 na muna kasi over EI. Then, from 3 to 5 this time, no? Kasi, yun naman yung limit ng CB. Then, let your calculator do its job na ilabas yung sagot na yan. So, in that case, 32 or ang ilalagay mo, 32 over EI. So, this is now the answer for that matter. So, yung final na gagawin natin dito, class, is bukod dyan sa integral ng big M small m over EI dx, kukumputin din natin yung integral ng m squared over EI dx, no? Pero yun, madali lang naman. So, halimbawa ito, the integral of, so for the span 1, as you can see, x minus 5. So, here, kahit x minus 5 naka-squared, din yung EI is 1. Then, ang limit dito, 0 to 3. So, just press equal sign. So, ang sagot, 39 over EI, of course. Then, yung sunod na gagawin natin is, ito naman is same pa rin naman kasi siya, class, na x minus 5. Wait lang, no? Pero, yung pinagkaiba lang, yung magiging limit na nito ay 3 to 5. Kanina kasi 0 to 3. So, papalitan ko lang actually yung limit from 3 to 5. Ayan, no? Then, yun ang lalabas.
2.6667 over EI. So, sulat lang natin siya. Ayan. So, na-compute na natin yung mga integral na yan. So, ang magiging natin dito class, next step is, yung delta 1 is literally, i-add mo lang itong dalawang to. Ayan, no. Again, yung delta 1, i-add mo lang yung dalawa. So, 2118 plus 32, kaya dapat 2,150 over EI. Tapos, yung delta P naman, i-add mo rin yung part na yan. So, yung delta P is equal to 39 plus 2.6667 over EI. So, magiging 41.6667 over EI. So, ayan na po class yung magiging natin, no, tabular solution ng integration natin, no. So, 'di ba, naka-format lang siya doon sa unit load method natin, no. So, yung next na gagawin natin is, dahil may delta 1 ka na and delta P, you will simply use the compatibility equation, no. So, compatibility equation. And take note, yun ay delta 1 plus P delta P is equal to 0. So, pag sinubstitute mo, 2,150 over EI plus P 41.6667 over EI equals 0. So, of course, the EI will be cancelled out and may mahanap tayo na bagong value ng P. So, kahit i-shift solve mo na lang yan, I think ang sagot, negative 51.6 kilonewtons, no? So, ano yung gustong sabihin, class, ng negative 51.6? Pwede natin ditong i-conclude na yung P natin ay 51.6, Dahil yung redundant na ginamit, na kinonsider natin ay yung BY, diba, no? Yung BY yung kinonsider natin. Tapos, kanina, dito sa virtual system, nilagay ko siya na pababa na 1. Ibig sabihin, class, yung BY natin ay equal sa 51.6 kilonewton. But since negative siya, it means na opposite siya doon sa assumed direction natin. Kaya dapat yung BY natin ay pataas. So, yun dapat, class, ang reaction natin sa Y, no? So, that is now the way of solving, no, the redundant. So, now, going back here, i-consider na natin itong beam natin. So, allow me to highlight or copy this one again. Dahil alam na natin na yung BY ay 51.6, di ang magiging next step is just put that here. So, 51.6 kilonewton. And, babalik kayo, class, dito sa original na beam natin to solve to the true value of AY and MA, no? So, ayan, no? So, again, at this point, kinonsider ulit natin yung original beam. Ayan, no? Yung totoo na indeterminate beam, no? So, consider again the original indeterminate beam. So, as you can see here, nilagay ko na, class, yung na-compute natin na BY na 51.6 kilonewton sa free body diagram. So, of course, ikaw, bilang solver, obligasyon mo na lang na ilagay yung AY saka yung MA dito, class, no? So, kindly solve, no? So, please pause this video if you want to solve it using equilibrium, no? Then, play it again kung sakaling nahanap nyo na, para ma-check nyo kung tama yung magiging bagong values ng AY and MA. Kasi, yun na yung magiging totoong value natin, class, no? So, sige. Paki-compute.
So, I think na-compute na siya. So, yung AY dyan dapat 78.4 kilonewton. Tama po ba? Diba no? Dapat 78.4 kilonewton. And yung MA natin dapat 92 kilonewton meter, no? So, ito na yung actual na values ng reaction natin, no? But since ang question kasi dito class ay totoong complete structural analysis, so syempre, beam ang pinag-uusapan natin, and kapag beam, hindi naman class mawawala yung shear and moment diagram natin, no? So, kailangan natin i-sketch yung shear and moment diagram. So, for example, for the shear, bilisan ko na lang to kasi most of you have a mastery of that matter. So, dahil dito, tataas agad ng 78.4 because of the reaction. Tapos, babawasan natin siya ng 16 times 3 or 48. So, 78.4 minus 48. So, ang lalabas po dyan sa computation natin ay 30.4. Then after nun, yung 30.4, babawasan mo pa ng 50. Kaya ang lalabas dyan ay negative 19.6. So, ayan. Then finally, yung negative 19.6, babawasan mo pa ng 16 times 2. So, negative 19.6 minus 32 siya. So, yun na lalabas, negative 51.6. Then, para matapos to, meron tayong 51.6 sa taas. So, plus 51.6, edi 0. So, tama naman. Magko-close yung shear diagram natin, no? And of course, you need to prepare the moment diagram of this beam. So, sige, drawing tayo dito. Ayan, no? So, in preparation for the moment. But before ko computein yung moment, hanapin natin class yung area nito, no? Kasi yan yung mga trapezoids na gagamitin natin for area. So, dito sa una, 1/2 ng, ang height dyan ay 3. Tapos yung base, 78.4 and 30.4. So, yung area dito ay positive 163.2. So, yan yung area. Then, you need to consider itong nasa baba. So, 1/2 ng 2 meter, negative 19.6 minus 51.6. Ito naman ang area, negative 71.2. So, syempre, it's negative kasi nasa baba siya. So, let's proceed to the moment diagram. So, magsisimula tayo sa 0, but take note na mayroon tayong moment reaction na 92. And ang rule natin, no, kapag clockwise, itataas. Pag counterclockwise, ibababa. Since tingnan nyo, 92 siya and counterclockwise, so dapat pabagsak agad dito na 92. So, ayan, no. So, dapat negative 92 dito. Then, yung sunod, negative 92 plus 163.2. Ayan, no. So, negative 192 plus 163.2. So, ang mahahanap nyo dyan ay 71.2. So, positive 71.2. And finally, 71.2 minus plus negative 71.2. So, syempre, magsasarado yan, no? So, ayan na yung ating complete shear and moment diagram. So, pwede natin tong masabi na yung maximum shear natin ay 78.4 kilonewton at left support. Tapos, dito naman, yung maximum positive moment natin ay 71.2 kilonewton meter at C, or yung X is equal to 3 with respect sa left support. Tapos, yung maximum negative moment is negative 92 kilonewton meter at A, or left support, or X is equal to 0. Kasi nga, di ba yung X, that is always with reference sa left end, no? So, ayan na, no? So, this is now the complete analysis class of our indeterminate beams, no? So, itong shear and moment diagram, it's just a bonus, but
Of course, kapag tapos ka na ng analysis, whether determinate or indeterminate, kailangan mo pa rin madrawing ng maayos ang shear and moment diagram. Kasi dyan yung mahahanap the maximum shear, the maximum positive moment, and the maximum negative moment. No? So, this concludes our discussion no, sa beam na ito. So, may other examples pa tayo and I hope you have time to watch those din. No? So, thank you so much for watching this video.